Ikaw, natao ka, anak ka ng ina mo. Makinig ka, kwento ko sa'yo pagganap ko bilang tao. Sisimulan ko sa pagligo at pagsuklay ng buhok sa ulo. Paghahanda para sa araw-araw na pagsubok bilang ama ng anak ko. Minsan parang ang sarap magreklamo, kaso matapang ang asawa ko. Sabayan pa ng anak mo na kung magmerienda, 8. Oo, 8. 8 beses sa isang araw. Sorry, naglag. Nawala ng signal. Tuloy natin. Ngayon pa man ay gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. At bago ako tumungo, kargahin ko muna ang baby ko. Ang sarap talaga, di ba? Pag baby pa ang anak mo. Siguro'y sapat na ang 6 na minutong pagkarga para sa anak ko. Kung siya lamang ay binuo ng walang 3 segundo. Teka, biro lamang. Masyado na atang seryoso. O siya, alis na nga ako. Sakay ng sasakyang digulong kasama ko saan man tumungo. Kasangga sa lahat ng bagay, mapahanap buhay man o negosyo. Ganito ang araw-araw na buhay sa aking trabaho. Sobrang init talaga ngayon, kaya pawis hanggang itlog ko. Nagpapasalamat ako may trabaho akong ganito. Saktong-sakto para sa tamad na gaya ko. Kasi oras ko ang masusunod kahit marami akong amo. Sa mga oras na ito, meron na akong amo. Gutom na daw siya kaya pumunta akong GoBento. Pagpasok, sinulat ko pangalan ko, kode ni amo at aking numero. Para makuha ang order niyang pang 2 tao. Habang ako'y papunta sa lugar ni amo, napaisip ako na ako pala ang nagpapakain sa mga amo ko kahit di galing sa bulsa ko at hatid ko lamang ay serbisyo na may halong bisyo. Bisyo? Hoy, mali yung lyrics mo. Ay, sorry boss, typo. Balik na nga tayo sa kwento. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na ako sa lugar ni amo. Bili ni amo, ang pagkain niya ay ilapag sa mesa at iwan ko at umalis na ako. At bago ko sabihin ang huling hininga ko, inom muna ako ng halaman na may konting tubig na pinadaan sa gripo. Tao ka, di ba? Ito tandaan mo. Walang mahirap na pagkatao, pagmayaman sa pagpapakatao. Maraming salamat po mga tao sa panonood ng aking kwento.